Isa itong napakalungkot na trahedya na dumapo sa pamilya Rayner. Lahat tayo ay nakikiramay mula sa puso para sa buong pamilya Rayner. Mayroon talagang napakakomplikado at seryosong mga issue na kaugnay ng kasong ito. Yan ang sinabi ng abogado ni Nick Rayner, si Alan Jackson, na posibleng magsilbing paunang sulyap sa iba't ibang legal na depensang maaaring gamitin. Sa kasong ito, ng lalaking inakusahan sa pagpatay sa kanyang mga magulang, sina Rob at Michelle, mula sa isyu ng kalusugan ng pag-iisip, hanggang sa sapat ba ang ebidensya, hanggang sa mga nagpapagaan ng parusa at posibleng depensa sa sarili. Gusto naming suriin kung anong mga theoretical na depensa ang maaaring pumasok habang sinusuri natin ang mabilis na umuunlad na kwentong ito. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Si Nick Rayner, dalawa ay kinasuhan ng 2 bilang ng first-degree murder dahil sa umano'y pananaksak na ikinamatay ng kanyang mga magulang. Ang kilalang direktor na si Rob Reiner at ang photographer at producer na si Michelle Singer Reiner na natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Los Angeles noong 14 ng Disyembre. Ang hindi pa natin napag-uusapan ay ang mga posibleng depensa na dapat bantayan dito. Dahil habang sinusuri natin ang ebidensyang ito, kailangan mong magtanong, ito ba ay isang siguradong panalo para sa prosekusyon o hindi? Yan ang gusto nating talakayin. Para maintindihan ang mga depensa, balikan natin ang alam natin ngayon. Halimbawa, iniulat na ang mga death certificate ng mag-asawang ito ay nagpapakita na sila ay namatay ilang minuto lamang matapos magtamo ng, ayon sa ulat, maramihang matatalim na sugat na dulot ng kutsilyo ng ibang tao. Natagpuan si Rob bandang 3:45 PM, kasunod si Michelle makalipas ng 1 minuto. Iniulat na si Romy, anak ng mag-asawa, ang nakakita sa kanyang amang patay matapos hindi sumipot ang mag-asawa sa appointment nila sa massage therapist. Inaresto si Nick makalipas ang ilang oras sa Exposition Park malapit sa University of Southern California, ang kwarto sa hotel sa Santa Monica kung saan tila nag-check-in si Nick bandang 4:00 ng madaling araw nung linggo. 14 gamit pa ang sarili niyang credit card. Posibleng mapahamak siya dahil ayon sa ulat, dati siyang nakatira sa likod ng ari-arian ng mga Rayner. Kaya bakit siya palaging nag-check-in sa lugar na ito? Ayon sa ulat, may dugo raw sa shower at sa kutsyon ng kwartong yon. Sa ngayon, nakakulong siya sa Twin Towers Correctional Facility. Kasabay nito, lumabas ang isang footage na di umano'y si Nick, na nakitang naglalakad mag-isa sa gasolinahan malapit sa bahay ng pamilya Rayner, pasado hating gabi ng linggo. May lumabas daw na footage na nagpapakita sa kanya sa convenience store bago siya maaresto. Sa tingin ko, ang asal niya sa footage, kung siya yon, ay maaaring mahalaga sa posibleng depensa. Tatalakayin ko pa mamaya. Nangyari ito kasabay ng balitang dumalo si Nick sa party sa bahay ni Conan O'Brien bago ang mga pagpatay, kung saan di umano'y nagtatanong siya ng kakaibang tanong sa mga bisita. Nagkaroon siya ng kakaibang interaksyon kay Bill Hader at malakas na pagtatalo, posibleng kasama ang ama sa party. Umalis ang mga magulang niya pagkatapos ng ilang sandali ayon sa source ng People. Si Nick ay kinakabahan, kakaiba ang kilos, at paulit-ulit nagtatanong kung sikat ang mga tao. Sasabihin ko, sabi ng mga kaibigan ng pamilya, pinalaki lang ang issue. Pero alam din natin at ginawa natin. Sa isang naunang episode ng Sidebar, isang kumpleto at malalim na pagtalakay sa kasaysayan ni Nick Rayner na siya ay isang tao na may seryosong kasaysayan ng problema sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At naging bukas siya tungkol dito. Ikinuwento niya ang mga pinagdaanan niya mula 15 anyos, paggamit ng heroin, pagiging palaboy, at paulit-ulit na rehab. Siya at ang ama niya ay nag-collaborate sa pelikulang Being Charlie na inilabas noong 2016. Ito ay tungkol sa binatang nalulong sa droga at sa mahirap niyang relasyon sa malamig niyang dating aktor na ama habang sinusubukan niyang makabawi. Si Rob ang nag-direct ng pelikula. Samantala, hinaharap ni Nick Rayner ang mga kasong pagpatay na may espesyal na sirkumstansya, lalo na ang maraming pagpatay. Meron ding espesyal na paratang na siya mismo ang gumamit ng mapanganib at nakamamatay na sandata, isang kutsilyo. Pinag-uusapan dito ang parusang kamatayan o habang buhay na kulong na walang parole kung mapapatunayang nagkasala. Kaduda-duda talaga dahil may moratorium sa bitay, pero seryoso pa rin ang mga kahihinatnan. At nakalabas na siya sa unang pagdinig sa korte, at sa ngayon ay hindi pa siya nagsusumite ng plea. Nakatakda ang kanyang arraignment sa 7 ng Enero. Ang tanong ulit, ano kaya ang mga posibleng depensa niya dito? Mukhang mahirap magbanggit ng alternatibong suspect dahil maaga pa ang investigasyon. Pero ano kaya sa teorya ang posibleng tingnan ni Alan Jackson dito? Pag-usapan natin to. Tatawagin ko si dating federal na taga-usig Nyama Rahmani. Salamat sa oras mo, Nyama. Sige, uunahin ko ang pinakamalaki dito.
Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito, kabaliwan. Ngayon, ang ibig kong sabihin, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sa tingin ko ito ay lumalabas no, sa aking palagay, ay dahil sa kung ano. Ayon sa abogado ni Nick Reiner na si Alan Jackson matapos ang pagdinig sa korte. Pakinggan ninyo. Merong napaka-komplikado at seryosong mga issue na kaugnay ng kasong ito. Kailangang masusing ngunit maingat na tugunan, suriin, pag-aralan at himayin ang mga iyon. Para sa akin, tama lang magbitiw ng ganitong pahayag dahil komplikado at seryoso ang mga issue. Ang abogadong tagapagtanggol ay dapat makita lahat ng ebidensya o malaman kung may paglabag sa karapatang konstitusyonal. Parang para sa akin, pinag-uusapan niya ay tungkol sa sakit sa pag-iisip, kalusugan ng pag-iisip. Maaring mali ako. Niyama, bago tayo pumasok sa mga detalye kung paano ang kabaliwan at kung paano makakaapekto ang kalusugan ng pag-iisip sa kasong ito, ilalagay muna natin yan sa tabi. Para lang alam ng lahat sa proseso paano gumagana ang insanity defense sa Los Angeles. Jesse, salamat sa imbitasyon. Si Alan Jackson naman, isa sa pinakamahusay hindi lang sa korte kundi pati sa labas. Kaya siguradong may labanan ng public relations dito. Pero dito sa California, kapag pinag-uusapan ang legal na kabaliwan, hinahati ang mga paglilitis. Kaya una, merong guilt phase na karaniwan nating nakikita, alam mo na ginawa ba ng akusado o hindi. Siya ba ay guilty or hindi guilty? Kung guilty ang akusado, susunod tayo sa ikalawang yugto kung saan ang depensa na ang kailangang magpakita ng preponderance ng ebidensya. Sa California, sinusunod natin ang Menagden test na nagsasabing sanhi ng sakit sa pag-iisip or depekto. Hindi naintindihan ng akusado ang likas at mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sa madaling salita, hindi niya alam ang tama sa mali. Mahalaga ang bifurcation sa proseso dahil mahirap para sa mga akusado at abogado ng depensa na biglang magbago ng direksyon. Alam mo, minsan makikita mong sinusubukan nilang ipaglaban ng self-defense o kaya hindi ako yon. Pagbalik ng hatol na guilty ng hurado, sasabihin nila, hindi ako ngayon pero legal na baliw ang akusado. Kaya mahirap. Pwede ba kitang tanungin dyan? Karaniwan, paano ba yon? Lalapit ba sila at sasabihin, uy, pakinggan mo, hindi siya ang gumawa nito? Ibig mo bang sabihin, kino-question ba nila ang ebidensya ng Estado? Tinanong ba nila kung napatunayan ng Estado ang lahat ng elemento ng lampas sa makatwirang duda? At pagkatapos ay sabihin, sige, alam mo, nire-respeto namin ang desisyon mo. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, alam kong nagdududa kami kung siya nga ang gumawa nito. Talagang tinatahak namin ang ruta ng kabaliwan. O sinasabi na lang ba nila, hoy, pakinggan mo, hindi na kami lalaban. Hindi na kami lalaban sa trial phase. Nagpe-plead ba sila? Hindi yata pwedeng umamin ng guilty tapos gamitin ng insanity defense. Tama ba ako? Di ko rin kasi alam paano ito gumagana. Pwede naman. At sa tingin ko, mas mainam na tanggapin ang responsibilidad at dumiretso na lang sa insanity defense. Minsan nakikita natin ito sa mga akusado na nahaharap sa parusang kamatayan tulad ni Nicholas Cruz, tama ba? Napag-usapan natin ito sa Law and Crime, ang pinakamasamang pamamaril sa paaralan sa Amerika. Umamin siya ng guilty sa 17 bilang ng pagpatay at 17 bilang ng tangkang pagpatay. Dumiretso sila agad sa yugto ng parusang kamatayan at nagawa nilang mapanatili ang kanilang kredibilidad at sa huli ay nailigtas nila ang kanyang buhay. Pero kapag ipinagtanggol mo ito sa parehong dahilan, nagiging mahirap talaga. Sa tingin ko, nawawalan ka ng kredibilidad sa hurado. Ngayon na may iba pang mga paraan kung paano maaring pumasok dito ang usapin ng kalusugan ng pag-iisip. Hindi ko maisip na papasok si Alan Jackson sa korte, aaminin ang kasalanan ni Nick Reiner, tapos agad magtutungo sa insanity dahil napakahirap ito tulad ng sabi ko. Talagang gumagana lang ito sa napakaliit na porsyento ng mga pagkakataon, lalo na dito sa California. Pag-usapan natin yan. Tama ka. Kung titingnan mo ang batas na sinasabi nito, dahil sa sakit sa pag-iisip o depekto, hindi kayang maintindihan ng taong ito ang likas at kalidad ng kanyang ginagawa o hindi kayang malaman o maintindihan na ang ginawa ay mali sa moralidad o labag sa batas. Ngayon, bago tayo pumasok sa mga detalye tungkol kay Nick Reiner, sa pangkalahatan, paano pinapatunayan ng depensa yon? Sino ba ang tinutukoy nila? Paano nila pinapatunayan? Alam mo noon nangyari ang mga pagpatay na ito. Paano mo mapapatunayan noon? Anong ebidensya ang ipinakita at paano pinabubulaanan ng prosekusyon? Kaya malinaw na umaasa ka sa mga eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Mukhang si Nick Reiner ay nasa pangangalaga ng isang psychiatrist. Malinaw na pabalik-balik siya sa rehab base na rin sa mga ulat. Mula sa pananaw ng prosecution, syempre tinatawag nila ang sarili nilang mga saksi, pero tinitingnan mo lang ang mga katotohanan ng kaso. Jesse, kung kaya mo pang makipagtalo sa mga magulang mo at alam mo na sila ang magulang mo sa party ni Conan O'Brien bago ang Pasko, at kaya mo pang pumunta sa isang hotel sa Santa Monica at maghugas ng dugo at isara ang mga kortina at pumunta sa gasolinahan para bumili ng inumin, hindi yon mukhang legal na kabaliwan para sa akin. Talagang mabigat ang pamantayan. Madalas nating sinasabi na baliw o sira ang taong to.
Pero parang hindi mo talaga alam ang likas na katangian at mga epekto ng ginagawa mo. Di mo alam ang tama sa mali. Dapat mong isipin na pumapatay ka ng demonyo or alien. O Diyos, kung sinabi ng aso na gawin mo ang isang bagay, pero di mo alam na mali pala, mahirap patunayan yon. Mahihirap patunayan yan pero subukan nating i-apply sa kasong ito. Kaya, may mga ulat mula sa mga outlet tulad ng Los Angeles Times at KNBC na si Nick Rainer ay tumatanggap ng medical na gamutan para sa schizophrenia noong panahon ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Okay? Una sa lahat, kung ipapasok yan, ang schizophrenia ba ay uri ng sakit o depekto sa pag-iisip na maaaring kailanganin para sa insanity? Doon muna tayo magsimula. Maaring oo, ito ay tiyak na isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na argumento sa ganitong mga kaso. Masasabi kong magandang unang hakbang yon para kay Nick Reiner. Pero hindi yon sapat, kailangan yon pero hindi yon sapat. Parang bumabalik tayo sa mga lumang araw ng law school admission test. Kaya, ang pagiging schizophrenic lang ay hindi ka agad ginagawang legal na baliw kung alam mo naman ang tama at mali. Niyama, kung titingnan mo yung footage na yon, tama. Yung kilos niya, o di umano'y siya, sa footage na yon habang naglalakad sa gasolinahan at convenience store, para sa akin, nakakakilabot na kalmado. Hindi natin alam ang eksaktong oras ng pagkamatay, pero kung kakapatay lang ng kanilang mga magulang ang isang tao, gusto mo pa ring pag-usapan. Isang pattern ng mga pangyayari. Hindi ba't isang pattern ng mga pangyayari? May isang tao na gumawa ng malupit na pagpatay tapos uupo lang doon at mag-aasta na parang wala lang, na parang walang nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya nung mga oras na yon. Mahirap husgahan base lang sa footage, pero nung nakita ko yon, sabi ko, maaaring yan ang pinagtatrabahuhan ni Alan Jackson. Kung depensa ng kabaliwan ang usapan, mali ba talaga ako? Hindi, susubukan mong gamitin yon pero ang pagiging isang malamig na mamamatay tao ay hindi nangangahulugang ikaw ay legal na baliw. Nakita na natin ang ganitong klase ng mga mamamatay tao na may ganitong asal, Brian Koberger. Tama, di ba? Ibig kong sabihin, halos wala siyang ipinakitang emosyon sa kahit anong oras sa loob ng maraming taon na nasa korte siya. Ngayon, gugugulin na niya ang natitirang buhay sa Idaho State Prison kaya pasok siya sa profile ng mamamatay tao. Kung alam mo ang ginagawa mo, muli, kaya mong maglakad papunta sa isang gasolinahan, kaya mong magbayad para sa inumin. Ngayon, para sa akin, hindi siya legal na baliw. Paano naman mag-book ng hotel? Mukhang tama ka nga. Kasi nakatira siya sa mga magulang niya, kaya palaging kumuha ng hotel room. Ano sa tingin mo? Oo, nag-book ng kwarto sa hotel ng Apatam sa Santa Monica, kung saan mo hinuhugasan ang dugo sa banyo tapos kumakalat pa sa mga kumot, nililinis mo. Muli, ang legal na baliw ay hindi kayang magkaroon ng malinaw na pag-iisip para linisin ang dugo sa katawan. Naiintindihan ko, kailangan talaga ng depensa at sigurado akong may paraan si Jackson. Para sa akin, hindi tugma sa legal na baliw ang mga ginawa bago at pagkatapos. May dalawang bahagi ito kaya lilipat ako sa isa pang ideya kung paano nakakaapekto ang mental na kalusugan sa kaso. Pupuntahan natin yan pero mag-focus muna tayo sa kabaliwan. Mga ulat tungkol sa asal niya sa party ni Conan O'Brien. Noong gabing bago yon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga autoridad. Pero kung nakipagtalo siya at nagtatanong ng mga kakaibang tanong sa mga bisita, makakatulong ba yon sa insanity defense o hindi? Parang sinasabi mo, kung kaya niyang makipagtalo ng maayos, ibig sabihin hindi siya baliw. Tama ba? Oo, kasi tingnan mo, tinatanong mo kung ano ang unang pangalan nila, ano ang apelyido nila. Sikat ka ba, tama? Nakikipagtalo ka ba sa mga magulang mo, kailangan mong umalis? At muli, magkakaroon tayo ng maraming sikat na mga celebrity dito sa Los Angeles na magpapatoto sa paglilitis na ito. Sigurado akong hahantong ito sa paglilitis, maging sina Bill Hader, Conan O'Brien o iba pa. Sasabihin nila, pakinggan mo, may isang tao dito na kumikilos ng kakaiba. Pero kung alam mong magulang mo yon, kilala at sikat siya kaya hindi siya mukhang baliw para sa akin. Siguro dahil dati akong taga-usig kaya ako nagdududa at alam ko kung gaano ito kadalang gumana. Hindi ko iniisip na gagana ito. Ngayon na maaring magbago sila ng direction at sabing na droga siya imbes na ipagtanggol ang kabaliwan. May depensa kang hindi sinadyang pagkalasing. Sa palagay ko, mas malamang na gumana yon kaysa sa legal na kabaliwan sa opinion ko. Para malinaw, lahat ng depensa ng kabaliwan o mental na kalusugan ay di na epektibo. Kung kusang uminom siya ng droga, hindi niya pwedeng idahilan na parang baliw ang kilos niya. Tama ba? Hindi iyon gumagana. Oo, alam natin na ang kusang pagkalasing ay hindi legal na depensa kung hindi kusa posible pa. Alam natin ayon kay Karen Reed na pwedeng maghain ng ibang teorya o alternatibong pananaw ang depensa sa kaso. At isa sa mga iyon ay maaring, pakinggan ninyo, narito ang isang taong matagal nang hindi umiinom. Tama? Ayon sa ulat, hindi na siya gumagamit ng droga mula pa noong Setyembre. Pumunta siya sa isang party, may naglagay ng kung ano sa inumin niya at ayon, nagkagulo na ang lahat. Ngayon, malikhain niyon pero pwedeng legal na depensa. Linawin muna natin bago tayo tumuloy sa ibang ideya tungkol sa mental health. Kung may ininom siya,
At ang naging epekto nito ay lubos na naiiba sa inaasahan kung may halo itong ibang sangkap. Dahil may mga nakita na akong ganitong kaso dati, may naninigarilyo ng marijuana, may halo itong ibang sangkap, at nagkakaroon ng epekto na hindi nila inaasahan at nakakagawa sila ng krimen. Maari bang bumaba ang kaso dahil dito? Pag-uusapan pa natin yan ng mas detalyado, posible ba? Hindi sa pangkalahatan. Kung kusang loob kang uminom ng droga, ikaw ang may pananagutan. Kaya kung may halong, halimbawa PCP, siguro yun ang pinakamalamang na mangyari. Psychedelic na mayring magdulot sa isang tao na gumawa ng ganitong bagay. Ikaw ang responsable. Pero kung umiinom ka ng legal na inumin, isang inuming may alcohol at may nangyaring ganito, magkakaroon ka ng depensa. Sige, bago tayo mag-usap tungkol sa kabaliwan, may itatanong lang ako sa'yo. Ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga tao ang depensang ito ay dahil kapag may naideklarang baliw, tama, hindi siya guilty dahil sa dahilan ng kabaliwan, anong mangyayari sa kanila? Dadalhin sila sa psychiatric facility, hindi sa kulungan. Gaano katagal sila doon? Sila ay ikinukulong sa loob ng itinakdang panahon ng sentensya hanggang magpasya silang bumalik sa katinuan, maaari na silang palayain at isama sa pangkalahatang population. Sige, kaya malaking bagay ito. Ngayon, isang tabi muna natin ang kabaliwan. Sa tingin ko, may isa pang kaugnay na depensa na lumabas kapag pinag-uusapan ang sakit sa pag-iisip. Hindi siya mahahatulang walang sala sa first-degree murder dahil sa kabaliwan. Pero pwede siyang hindi mahatulan ng first-degree murder kundi ng mas magaan na kaso dahil sa kanyang mental health. Pwede mo bang ipaliwanag? Ganito yon. Ang first-degree murder ay may premeditation or intention talagang pumatay. Ang kusang paggamit ng droga at mental health ay maaring magalas ng specific na intention sa krimen kaya pwedeng bumaba mula first-degree murder sa second-degree lang. Bakit mahalaga yon? Si District Attorney Nathan Hochman ay nagsalita tungkol sa death penalty pero hindi yon realistic. Halos 20 taon na tayong walang execution. Ang first-degree murder na may special circumstances ay may mandatoryong habambuhay na kulong na walang parole. Ang second-degree murder na walang special circumstances ay maaring magresulta sa 15 taon hanggang habambuhay na kulong na may tsansang makalabas sa parole balang araw. May ilang konserbatibong abogado na pipili sa ganung paraan at sasabing, pakinggan mo, siya ang gumawa niyan. Pero pag-usapan ng paggamit ng droga, pag-usapan ng kalusugan ng pag-iisip, wala siyang tiyak na intention para sa pagpaplano. Tama ba? Pumasok lang siya sa kwarto, may nangyari. Tama? Pwede mo bang ipaliwanag? Sa ganitong kaso, huwag muna nating isama ang paggamit ng droga dahil di tiyak kung may nainom o nagamit siyang substansya noon. Kung sakali, halimbawa, kung may schizophrenia siya at may episode, hindi ibig sabihin baliw siya noon. Ano ang argumento at anong mga katotohanan ang inilatag ng depensa para sabihing inosente siya? Wala siyang balak pumatay, pero napatay niya ang magulang niya dahil may schizophrenia siya. Paano nangyari yon? Paki-explain mo ulit sa amin ng maikli. Ibig kong sabihin malinaw na ipaglalaban ng prosecution na ito ay planado. Lahat ito ay may kinalaman doon sa pagtatalo sa bahay ni Conan O'Brien, tama ba? Nandun sila, nag-aaway sila, bumalik sila sa bahay. Bumalik si Rainer na may dalang sandata, pumasok sa master bedroom at pinatay ang kanyang nanay at tatay, tama ba? Sabi ng depensa, hindi, tapos na yung insidente, pumasok siya sa kwarto. Iba na yon, hindi magkaugnay na argumento, hindi ito planado, hindi siya dumating na may dalang kutsilyo. Ang problema, kapag bumalik ka sa argumento na may sandata ayon sa California law, first-degree murder iyon dahil planado. Ganon din kay Nipsey Hussle, di ba? In argumento nila ang second-degree manslaughter. Kung babalik ka na may sandata kahit matagal pa ang lumipas, malinaw na planado yon. Kaya susubukan ng depensa na paghiwalayin ang argumentong iyon, paghiwalayin ang pangyayaring iyon mula sa nagdaang gabi at sasabihin, hoy, may iba pang nangyari. Talagang biglaan lang iyon. Hindi sapat para sa homicide pero tiyak na sapat para sa second-degree murder. Yun ang magbibigay sa depensa at sa acusado si Nick Reiner ng pagkakito na makalaya sa parole balang araw sa kanyang buhay. Sige, papasok ako sa isa pang depensa na gusto kong malaman kung tatalakayin at di ko alam kung may ebidensya para patunayan ito. Wala pa akong nakikitang anumang magpapatunay doon. Ang tinutukoy ko ay pagtatanggol sa sarili. Ngayon, maiisip ko na ang argumento ng pagtatanggol sa sarili ay magre-resulta sa lubos na walang sala o baka naman hatol para sa homicide. Tama ba? Alam mo na, bugso ng damdamin. May argumento ba na ipinagtatanggol niya ang sarili niya mula sa nalalapit na banta mula sa kanyang mga magulang, kumilos sa bugso ng damdamin sa mismong sandali? Alam mo, para sa voluntaryong pagpatay, may takot, may galit. Inaakala ko pagkatapos ng naiulat na ito, sabihin na nating alitan sa party, kung totoo man iyon. Meron bang anumang nangyari doon? Mahirap ito, alam mo. Nandyan si Rob Reiner, 78 na, at si Michelle Reiner, 70 na.
Alam mo, nariyan si Nick, sa tingin ko ay 3-2 siya noon. Malaki ang agwat ng edad, di ba? Para mapaniwalaan kang depensa sa sarili talaga. Ngayon, pagdating sa depensa sa sarili, may 2 uri dito sa California. May tinatawag na perpektong depensa sa sarili. Kung makatwiran mong pinaniniwalaan na ikaw ay nasa nalalapit na panganib ng kamatayan o malubhang pinsala sa katawan, maaari kang gumamit ng nakamamatay na puwersa, katulad ng patakaran sa maraming estado. May tinatawag ring hindi perpektong depensa sa sarili, kung taos puso pero hindi makatwiran ang paniniwalang may bantang panganib sa buhay o katawan. Kapag gumamit ka ng deadly force, ang kaso ay magiging homicide mula sa pagpatay. Malaking bagay yon kung mapapatunayan nila. Kaya isa yan sa mga paraan kung saan maaaring pumasok ang issue ng kalusugan ng pag-iisip. Mahirap ipagtanggol ang self-defense laban sa sariling magulang lalo na kung wala silang sandata. Naiisip ko ring pinapalala ng sitwasyon na natagpuan daw sila sa kanilang kwarto ng 10 oras ng gabi. Maraming sugat at may kutsilyo pa kaya mas mahirap magdepensa, tama? Oh, walang duda, may iba't ibang ulat at ayon sa medical na ulat maraming saksak. May ilang ulat hindi pa kumpirmado na nilaslas ang kanilang leeg. Malinaw na masama yon para sa depensa kung totoo man yon. Ang pagiging nasa master bedroom muli ay nagpapababa ng posibilidad na ipagtatanggol mo ang sarili mo laban sa isang tao sa kanilang master bedroom. Mukhang may palatandaan ng paunang pagpaplano sa pag-atake mo sa kanila. Kailangan ba niyang tumestigo? Si Nick Reiner yata. Karaniwan, oo Jesse, ang nakasanayang pananaw ay sa isang kaso ng self-defense. Kailangang tumayo sa witness stand ang akusado, kaya malinaw na ilalagay siya nito sa isang mahirap at matinding cross-examination. Gusto kong balikan ng isang bagay bago ako pumunta sa isa pang depensa. Isa rin itong uri ng depensa. Maari bang ang kasaysayan ng sakit sa pag-iisip o kasaysayan ng pagka-addict maaaring gamitin yon bilang paggaan sa sentensya para mapababa ang parusa sa kahit anong paraan? Oo, maaari talaga. Kapag may first degree special circumstance, di na pwedeng magbigay ang hukom ng mas magaang parusa sa habambuhay na kulong na walang parole. Pero oo, lahat ng ebidensyang yan ay maaaring isaalang-alang sa paghatol kung may indeterminate sentence at pwedeng magpasya ang hukom sa loob ng itinakdang saklaw na laging nangyayari sa lahat ng kasong kriminal. Maaaring paraan ito para matanggal ang parusang kamatayan sa mga opsyon, pati sa harap ng hurado kung marinig nila iyon. Isa pa itong depensa na nais kong talakayin kung saan lehitimong kinokontra ng depensa ang ilang aspeto ng ebidensya ng prosekusyon. Alam mo, nakikita natin ito sa kaso ni Mang Yone, kung saan sa tingin ko ay matibay ang ebidensya na siya ang gumawa ng krimen. Pero maaari ba nilang mapatanggal ang ebidensya base sa isang maruming investigasyon kung saan nilabag ang mga karapatan ng akusado sa kahit anong paraan? Alam mo, isa sa mga pangunahing paraan ng mga abogado ng depensa para gibain ang kaso ng prosekusyon ay ang mapatanggal ang ebidensya. Bago natin talakayin ang ebidensya, gusto ko munang balikan ang sinabi ni Nathan Hochman, District Attorney ng Los Angeles, sa isang press conference. Sa tamang panahon, ang aktual na ebidensya na sangkot sa kasong ito ay ihaharap sa korte. Kaya hinihiling ko ang inyong pasensya hanggang magawa iyon. Pero muli, pakiusap, huwag kayong umasa sa mga haka-haka, chismis o sabi-sabi para isipin na alam ninyo ang totoong nangyari sa kasong ito. Kaya ni Ama, muli, hindi pa nila inilalabas ang ebidensya, lalo na ang forensics at digital na ebidensya. Ilang bahagi lang ang nakukuha natin. Pero kausapin mo ako tungkol sa mga paraan na pwedeng gawin ng defense team ni na Alan Jackson at Nick Reiner dito. At muli, mahirap ito dahil hindi pa inilalantad ng mga autoridad ang karamihan ng ebidensya. Pero ano ang mga paraan para mapatapon nila ang ebidensya o questionin ito? Sa kaso ni Mangione at iba pang kaso, madalas mag-sumite ng suppression motions ang depensa, sinasabing labag sa batas at sa ika-4 at ika-5 amyenda ng konstitusyon ang pagkakuha ng ebidensya. Talagang para umatake. Ngayon, muli nating nakita sa kaso ni Karen Reed kung paano sinubok ang mga tagapagpatupad ng batas sa Massachusetts. Talagang winasak nila ang lead detective na si Michael Proctor sa kasong iyon. Karaniwang itinuturo ng magagaling na depensa ang pabaya o magulong investigasyon at pagmamadali sa hatol. Ito ang mga tema sa maraming kaso ng depensa. Sinusubukan nilang mapatanggal ang ebidensya. Sasabihin nilang itinanim lang ang ebidensya. Muli, hindi ko alam kung gaano kaingat si Nick Reiner. Iniisip ko na ang isang bahay sa Brentwood ay may surveillance video. Mukhang hindi rin siya naging maingat sa paggamit ng cellphone at sa mga pinuntahan niya matapos ang pagpatay. Pero posibleng may ebidensya silang maipabasura at mapatigil pati maisalang sa pagsubok ang Los Angeles Police Department. Hindi naman talaga maganda ang kanilang track record at sinasabi ko, yan ang may paggalang bilang isang taong nakatira at nagtatrabaho sa Los Angeles. May mga malalaking kaso na rin silang napalpak. Kaya base sa track record ni Alan Jackson sa paghabol sa mga pulis at Los Angeles Police Department posible, pero sa tingin ko maliit ang tsansa. Para sa akin, matibay ang kasong ito at mahirap para kay Jackson at sa depensa.
Mukhang sigurado silang siya ang gumawa nito. Hindi ko alam kung dahil ito sa kwarto ng hotel na may mantsa ng dugo or sa surveillance footage. Hindi pa nila sinasabi base sa pagkakaalam ko kung nasaan ang murder weapon o kung ano ang mga detalye tungkol doon. Pero masasabi mong kumpiyansa sila sa ebidensyang hawak nila laban sa kanya. Sa puntong ito at sa sapat na ebidensya at kung paano ito nakalap. Sa mga kasong pagpatay, kadalasan 3 depensa ang lumalabas, di ba? Hindi ako yon. Ibig kong sabihin, mukhang matibay ang ebidensya. Muli, kadalasan sa isang krimen na maraming beses ang saksak, magkakaroon ng maraming dugo at iba pang ebidensya ng DNA. Inaasahan kong makita yon sa kasong ito. Ang isa pa ay depensa sa sarili. Napag-usapan na natin yan. Pangatlo, alam mo na aksidente lang, homicide, mas mababa kaysa murder. Sa tingin ko, dun sila sa pangatlong direction pupunta. At susubukang questionin ang intention sa kahit anong paraan. Sasabihin nilang hindi siya ang gumawa, kundi ibang tao ang may gawa nito. Mahirap ang hamon sa batas at ebidensya pero tingnan natin baka may sorpresa pa silang ilabas. O wala pa akong nakikitang senyales na may ibang pinaghihinalaan. Maaga pa sa kasong ito. At kung may bagong lalabas, baka gumawa ulit tayo ng sidebar tungkol dito. Niyama, maraming salamat sa oras mo at sa pagpapaliwanag sa amin. Talagang pinahahalagahan namin ito. Malusog at masayang bagong taon kung di tayo magkita bago yon. Salamat Jesse, maligayang bagong taon din sa'yo. Sigurado akong matagal pa nating pag-uusapan ito. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan ako sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.